So ayan mga kababayan, Luzon, Visayas sa Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. Actually mga kababayan, ganito po. O kung napanood nyo po yung ating vlog kanina lang patungkol sa pambubuli ni Senador Bato de la Rosa kay Representative Sidania, no? Akbayan Party List Representative Percy Sidania na ano siya, tawag doon parang body shaming ang tawag doon eh. Kasi kung napanood ninyo nung nakaraang vlog natin, ito po yung kadahilanan na kung bakit nag-react itong si Congressman Sidania patungkol sa statement ni Sara Duterte na in-interview si Sara Duterte ng media na kung ano ang opinion at reaction niya na siya ay na-impeach sa House of Representatives. So ito po yung sagot ni Sara, no, na in-impeach siya. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. So ngayon naman mga kababayan, bukod dun sa reaksyon ni Sara Duterte na mas masakit daw maiwan ng jowa kaysa sa ma-impeach ng House of Representatives, nag-react nga itong si Congressman or Akbayan Party List Percy Sidania na hindi ito usaping jowa. Usapin ito ng accountability bilang public servant. Hindi ito kalandian. So, 'di ba, kailangan mong panagutan kung anuman ang nagawa mong mali. Kaya ka na-impeach. So ngayon nag-react itong si Bato de la Rosa at sinabi nga niya na ganito, sabi niya, lumapit ka nga dito kasi sapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Sabi ni Bato, kasi nag-react nga itong si Congressman Percy Sidania na hindi ito usapin ng juwaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. O kaya ka na-impeach kahil ganyan. So binastos nga ni Sara ang pag-impeach sa kanya ng House of Representatives dahil sa 7 articles nga yung inano sa kanya, no, na kaya siya na-impeach, binabasihan. Kaya yun ang binabasihan ng 7 articles, no, para sa impeachment niya, kaya siya natanggal. So, yun ang sagot ni Sara, parang nilaro-laro lang niya. So, sabi nga ng iba sa mga komento na si Sara Duterte daw ay wala sa huwisyo. Parang si Sara daw ang totoong bangag. Si Sara daw ay parang baliw. Hindi nag-iisip na kung ano ang sinasabi niya, ayun na yun. Oo, so ito namang si Bato din hindi na nag-iisip. Ako naman, hindi naman ako nagtataka kung ganun din ang reaksyon ni Bato kasi ganun din naman ang reaksyon ni Sara. So pare-pareho lang yan eh. Same feathers flocks together. Ganun yun. So kung ano yung puno, siya yung bunga. Kung baliw ang puno, baliw din ang bunga. So ito namang si Bato, sabi niya, halika dito, sapakin kita nang pumantay yung pisngi mo. Kasi actually, itong si Representative Percy Sidania ay isang stroke survivor at isang kongresista, isang congressman patungkol sa Akbayan Party List. So ngayon, ayun nga ang sabi ni Bato. Sa pagkatapos ng sinabi ni Bato doon na halika dito, ayan lumapit ka nga dito kasi sapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Kasi sabi niya, yung mukha mo sinapak na hindi natin alam kaya ngiwi. So kasi actually itong si Representative Percy Sidania tabingi kasi stroke survivor nga. So it means to say siya ay PWD or person with disability. So ngayon binastos ni Bato. Pagkatapos ng bastusin ni Bato niyan, pinutakti siya, pinuna siya ng mga iba't ibang tao, ng netizen na grabe naman, ganyan ba ang gusto ninyong senador? Parang walang good manners and right conduct, parang walang pinag-aralan, parang wala din sa wisyo, parang actually hindi porkit senador ka kaya-kaya mo ng ganyan, hindi porkit senador ka ganun-ganun na lang ang sasabihin mo. So sabi ng tao, ng netizen, so pinutakti siya ngayon, nag-trending siya ngayon, nag-viral siya ngayon. So actually, Senador Bato de la Rosa, hindi sa pagmamayabang ako bilang isang normal na Pilipino, bilang isang content creator, vlogger, political blogger, influencer, kaya kong manawagan sa aking YouTube channel or sa aking page na hindi ka iboto. Sa akin palang tabingi ka na Ikaw yung totoong tabingi. Sa totoo lang Bato. Sa bilog ng ulo mo, hindi man tabingi yung bunganga mo, pero tatabingi ka sa butuhan. Maniwala ka sa akin, Senador Bato de la Rosa. Hindi man tabingi ang mukha mo pero simbilog naman ang utak mo na ang laki ng ulo mo, Senador Bato de la Rosa, pero walang laman. Anong klaseng tao ka? Kamag-anak ka ba ni Koki? Bilog yung ulo mo. Ikaw ba yung pinagmanahan ni Mr. Clean? So bukod doon mga kababayan, na nilait, binuli at
'Di ba? Tinawag pa nga niyang ngiwi, kaya nasuntok daw ng hindi natin alam, kaya naging ngiwi, kaya palapitin daw niya para suntukin niya yung kabila para pumantay. Hindi niya alam na PWD yung congressman. Actually, wala naman talaga sa utak ni Bato yan. Yung alam, wala siya yung salitang alam. Bakit? Bubo nga eh, bato nga eh. May bato bang may utak? Wala talaga. Ang bato, tutubuan lang ng lumot yan. Oo. So ngayon, eto na. Bukod dun sa pambubuli ni Bato at pambabastos kay Representative Percy Sidania ng Akbayan Party List na susuntukin daw yung kabilang pisngi para pumantay kasi sinuntok daw ng di niya alam kaya niwi. Oo. So ito na. Nanghingi na ng pasensya ang putang inang Bato na walang laman yung ulo. Bato apologize after backlash for mocking Akbayan Sulon. Oo, sabi dito. So ito nga ang sabi niya. Sabi nga dito ni Senador Riza Hontiveros kay Bato de la Rosa, the senator said his remark against the Akbayan lawmakers stemmed from his anger of Mindanao's and Cebuano speaking people whom he emphasized with, I apologize for what I said and did. Particularly in failing to see the bigger picture, my apologize to Congressman Percy Sidania for my offensive comment on his person and I wish him good health, De La Rosa said in the statement. I make no excuses and I'll take full responsibility for the hurt of my word have caused, he added, sabi niya. So De La Rosa, a known Duterte ally seeking re-election, commented on a Facebook post that he would knock up Sidania's face after the lawmaker criticized Vice President Sara Duterte for not taking her impeachment by the House of Representatives seriously. So actually tama lang naman yung ginawa ni Congressman Percy Sidania na hindi po ito usaping jowa, hindi ito usaping kalandian. Usapin ito ng bayan na hindi porkit na-impeach ka sa House of Representatives, sasabihin mo mas masakit pa yung iniwang kang jowa kaysa sa ma-impeach. So ibig sabihin, hindi ka talaga pumasok bilang public servant, public official to serve the nation, to serve the people. Pumasok ka for your own interest. Diba? So ganun din naman ang reaksyon ni Congressman. So kahit sino ang tanungin, public figure ka, public official ka, pangalawa ka sa pinakamalaking ranggo or as in Vice President in the Republic of the Philippines with no act, di ba? No function, just like a mannequin, just like a statue, di ba? Kaya hindi pwedeng ganun. Kaya dito mo malalaman kaya sa sunod kung gusto nyong bumuto mga kababayan, isipin nyo po yung marunong mag-ano ng accountability. Di ba? Ayusin nyo yung pag-iboto ninyo yung matino, hindi yung baliw, 'di ba? Hindi yung kalog, hindi yung bangag. 'Di ba? Mahirap kasi bumoto ng isang politisyan na pera lang papalobo sa bulsa, papayaman lang. Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, if you want to become rich, pasok ka sa politics. Mabilis ang pera sa politics. Oo, yayaw-yaw ka lang diyan parang si Bato sa Senado, walang batas, 'di ba? May sahod ka. May kickback ka, may manakaw ka pa, may confidential funds ka pa. So, mabilis talaga ang pera sa politics. Pero hindi porkit mabilis ang pera sa politics ay, di ba, bababuyin nyo na ang politika sa Pilipinas. Huwag nyong antayin na ang taong bayan ang magreklamo at matigil yung pagiging politiko-politiko sa bansa. Dapat nga, ang ginawa natin dito, dapat nga nag-ano tayo sa ating bansa monarchy. Alam niyo ibig sabihin ng monarchy? Dapat prinsesa, prinsipe na lang. Wala na yung mga senador, congressman, mayor, kung ano-ano pa man. Dagdag lang yan sa kagastusan at kahirapan. Alam niyo yung ating bansa kaya hindi umuunlad dahil may mga ganyang politician. Yung walang utak pero nananalo. Yeah? Kaya ako nananawagan sa mga susunod na buboto sa sunod na eleksyon or this coming election, midterm election, hindi porkit artista sikat maraming followers iboto nyo. Pag nanalo yan, anong gagawin nila doon? Artista ka, action star ka. Pag nanalo yan, pagiging senador, pag nanalo yan, pagiging congressman, anong gagawin ng mga yan? Hindi naman yan marunong sa batas. Bakit? Artista lang yan. Tumatambling-tambling. So ang mangyari, pag sinakop tayo ng China, anong gagawin ng mga congressman, mga senador na yung mga artista na yung pag nananalo? Nananalo sila kasi maraming followers. Ngayon, pag ginera tayo ng China, anong gagawin ni Robin Padilla? Mag-circo balimtong dyan, mag-action star siya, sasaluin niya yung bala.
Katulad kay Manny Pacquiao, tatakbo sa Kongreso, tatakbo sa Senado. Pag nanalo si Manny Pacquiao, sisugurin tayo ng China dito, sasakupin tayo ng China. Anong gagawin ni Manny Pacquiao pag susuntukin niya yung mga Chinese? Yeah? Pag sinakop tayo ng China, anong gagawin ni Manny Pacquiao at ni Robin Padilla? Magtatumbling-tumbling si Robin Padilla doon, mag-action star, parang si Ong Bak. Tapos si Manny Pacquiao, pag susuntukin niya yung mga Chinese Coast Guard na sasakop sa ating lugar. Yeah? Kaya piliin yung mabuti, hindi porket magaling boksingero, maraming followers, sikat sa buong mundo, iboboto nyo na. Putang inang yan. Pag sinakop tayo ng ibang bansa, anong gagawin ni Manny Pacquiao? Pag susuntukin niya yung mga Chinese? Anong gagawin ni Robin Padilla? Magtatumbling-tumbling, walang kwenta, katulad kay Bato. Magaling lang sa yaw-yawan, kintab yung noo. Makintab pa pasikat ng araw, di mananalo yan. Tapos ngayon, magsusuri-suri. Putang ina, huwag nyo nang ipadaan sa mga ganyan yan. Pagkatapos kayong bulihin, tapos sorry-sorry na lang. Pero pag ordinaryong tao, pag binubuli kayo, ipapadampot nyo sa NBI. Di ba? Ganyan kayo eh. Ganyan kayo, ganun kayo. Putang ina ninyo. Hindi kayo mananalo, maniwala kayo sa akin. Si Marcoleta, isa din yan. Nag-uulyanin, mahirap na gawing mambabatas yan. Wala daw West Philippine Sea. Imbento at guni-guni lang daw. Putang inang yan. Huwag nyo ipagbubuto yan. Diyos ko, i-shoot nyo sa anadoro yung mga animal na yan. Tapos ngayon, nagsusuri-suri si Bato kay Congressman. Ako kay Congressman, don't accept the apology. Just file a case. Ganun lang. So maraming salamat and see you. Next vlog. God first. Thank you.